Siga noon, feeling victim ngayon. Etong si Senador Rodante Marcoleta. Hindi pa rin po matigil ang usapin, mga kababayan, at paglabas nito sa social media, parang si Alan Peter Cayetano. Nagrereklamo po sa Facebook, nagrereklamo sa YouTube, at sa lahat po ng platform, at pinapalabas nito na wala daw siyang ninakaw. Ay ko. Totoo ba, mga kababayan, na walang ninakaw si Marcoleta? May maniniwala ba dyan, mga kababayan? Ito po ang kanyang payag sa isang Facebook post nitong si Senator Rodante Marcoleta ng Daily Tribune. Sabi niya po, wala akong alam na aking nilabag sa batas. Aray ko. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Aray ko. Ang tanging kasalanan ko lang po ay yung pilitin ko na ituloy ang pagdinig sa flood control projects anomaly. Sabi niya, wala daw po siyang ninakaw. Wala po akong kaugnayan sa public funds. Okay, Marcoleta. Napakatanga mo. Napakasinungaling mo. Huwag kang feeling biktima. Aray ko. Isa kang abogago. Diba? Napaka-abogago mo. Maliwanag na maliwanag, mga ka-GP Natics. Ayan, i-google na natin, Marcoleta. Oh. 'Di ba? Tumanggap ka ng 75 million. Napakasinungaling mo. Hindi ka mananalo kung, mga kababayan, hindi ka tumanggap ng 75 million. Maaring itong 75 million na to ay ito ay naging susi sa pagkapanalo mo bilang senador. At alam mo, bilang isang abogado, 'di ba? Bilang isang abogado, ipinagbabawal ng batas. Dapat ikaw nga unang makaalam eh. Ipinagbabawal ng ating batas na tumanggap ng anumang pera, in kind, di ba? Habang ikaw ay nakaupo sa pwesto, mga kababayan. O ito Marcoleta, ano? Oh. Ayon po sa batas, mga kababayan, ng Republic Act, Article 210, Republic Act number 3019, ano po sabi rito, ang pagtanggap ng pera o suhol, kapalit ng pabor ay pinagbabawal sa ilalim ng Article 210 or direct bribery, pero hindi ka dyan kasama. Kasi mga kababayan, wala namang kapalit. Hindi pa naman sinasabi dito. Pero mga kababayan, ipinagbabawal din ang pagtanggap ng hindi naangkop sa regalo sa pamamagitan ng Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials at Presidential Decree number 46. 'Di ba? Nasa batas. Rodante Marcoleta. Ginagawang libag sa labag, hindi libag. Aray ko. Ginagawang labag sa batas ang pagtanggap ng mga pampublikong opisyal ng anumang regalo o handog sa kahit anong okasyon, maging noong Pasko pa man. Aray Sa bagay, ko. wala namang kayong Pasko. 'Di ba? Pero tumanggap ka pa rin under ng Presidential Decree number 46, Rodante Marcoleta. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo yan. Tapos sasabihin mo wala kang ninakaw. Aray ko. Wag nyo nang lituhin ang taong bayan. Wag nyo na kaming gaguhin. Wag nyo na kaming tsubibuhin. Dahil hindi na, kumbaga mga kababayan, we don't buy, di ba? Your reason.
Sabi ni, Zaridel. Ano ba sabi niya? Kabobohan niya na hindi niya alam ang kasalanan niya. Normal lang ba sa kanya ang magnakaw? Aray ko. Actually, mga kababayan, ano lang to, misdirection yung ginagawa ni Marcoleta. Yung pagiging siga niya noon, nung akala niya, mga kababayan, ay walang pwedeng magpatinag sa kanya, na akala niya ay feeling high and mighty palagi na walang babangga sa kanya, ngayon bumabalik sa kanya. Kasi noon, di ba, mga kababayan, sa lahat, laging nakikiepal na usapin itong si Marcoleta na kahit na alam naman natin, huling-huli na siya. Lalo-lalo na dun sa usapin ng KIG. Di ba? Wala daw siyang sinabi. Kasi nungalingan yun. Oh, dito, nung panahon, mga kababayan, na siya po ay na-complain ng ethics, na-complain din po siya sa SOSE. Mga kababayan, nagyabang pa doon sa kanyang social media platform sa Net25 sa ganang mamamayan. Anong sabi niya ron? Mga kababayan, yan ang hiling sa akin eh. Actually, congressman ako noon eh. Ang sabi nila sa akin, tutulungan ka namin Kong para makarating ka sa Senado. Pero isa lang ang pakiusap ko sa'yo, namin sa'yo. Huwag mo na kaming papangalanan. Aray ko. Alam mo sa sarili mo, kung tutuusin, mga kababayan, bago ka naging abogado, isa yan sa mga pinag-aaralan. Bago ka naging politiko, bilang isang abogado, alam mo na bawal tumanggap ng anumang suhol, anumang lagay. Diba? O, tapos ngayon, magpipiling victim ka. Aray ko. Siga yan noon eh. Walang bumabangga dyan eh. Bawal mo ngang kunin yung hopya niyan. Aray ko. Nagagalit. At siya yung nasusunod sa lahat ng pagkakataon. Kapag pinagtanggol ka niyan, sasabihin niya, mga kababayan, para saan pa? Yung ating old tradition kung hindi naman natin susundin ang parliamentary courtesy. Aray ko. Pero nung siya po ay nasa Senado na, yung parliamentary courtesy na yan, binabaliwala na ni Senador Marcoleta. Aray ko. Di ba, Ma'am Luz Biminda? Oh. Bukas daw ulihin na yan. May warrant na si Bulldog Sana nga eh. Sana nga eh. Di ba? Kaya lang may usap-usapan ngayon. Nag-aaway-aaway ang CIDG at ang DILG. Dahil hindi nila alam kung sino po at ayaw nila na arestuhin si Marcoleta di umano dahil kapwa nila INC, anak ng mga tinapatumang hinayupak na to. Dapat, kahit INC, dapat walang santuhin ng batas. Lahat tayo mga kababayan ay under po ng batas. Di ba? Para saan pa nagkaroon ng batas kung hindi naman natin susundin? Samantalang mga kababayan, ang lagi nilang sinasabi, di ba? Uphold the rule of law. Pero kapag sila ngayon, ang kinakasuhan, dahil may ginawang katarantaduhan, sasabihin, wala akong kasalanan, wala akong ninakaw. Ang kasalanan ko lang, ay tinuloy ko ang flood control hearing. Aray ko. Putik. Malayong malayo sa katotohanan. Walang kinalaman ang flood control issue doon sa kasalanan mo na inamin mo na nanggaling sa bunganga mo mismo. Di ba Mamaya Banarita, siya mismo ang nagpahamak sa sarili niya dahil nga feeling high and mighty, etong si Marcoleta sa kayabangan niya na sinabi niya at that time, mga kababayan, hindi pa naman ako, hindi pa naman ako kandidato at that time. Yes, tama ka. Kaya lang, sinabi mo that you were a congressman at that time. So therefore, mga kababayan, di ba? Nandito yung pain, nandito yung isa pang kawil, gusto mo makaligtas dito, hindi mo to kinain, yung isang kinain mo, dilaglag ka. Aray ko.
Dapat NBI na ang mag-aresto. Saan dadalhin niya sa City Pound? Lagyan daw, Collier daw, hindi posas gagamitin. Aray ko. Noon nga ako dyan kay Marco Lubot, pero nang umanig kay Digonggong nawala ng bait, nawindang na. Naka-live ka pala, andun ako kay Top 1 na nag-aasaran sila ni Argo Bingot. Yung Argo Bingot, ibang Argo yun. Hindi si Argo na matino yun. Di na tama yan. Pag mali, mali. Correct. Pag mali, mali. Alam nyo, ang dapat sanction, bigyan nyo ng ultimatum yung mga Iglesia ni Cristo na nasa DILG at yung mga Iglesia ni Cristo nasa CIDG. Kapag ayaw nila, halimbawa may warrant of arrest na si Marcoleta, ayaw nilang sundin. Di ba? I-drop nyo. Suspendin nyo. Oh. Sabit dadalhin. Naku po, wag na sabit. Aray ko. No? Wag niyong dalhin sabit. Kawawa naman. Aray ko. Baka gumaling pa. Wag niyo na dun dalhin. Kung aarestohin nyo, diretsohin nyo na kung saan, mga kababayan. Alam niyo kung saan nababagay si Marcoleta? Aray ko. Sige nga. Kung hindi sabit, saan nababagay si Marcoleta dalhin? Saan nababagay? Baka maasar yung iba dyan, wag na nga. Ang galing ni Lord, di ba? Talagang binulgar niya yun. Dapat hindi malaman ng tao sa pamamagitan din niya. Correct? Dahil nga sa kayabangan eh. Sabi nga nila, ang taong mga kababayan, ibinababa ng tao, pero ito ay tinataas ng Diyos. Pero kapag ikaw po, mga kababayan, ay sobrang taas ang tingin mo sa sarili, binababayan ng Diyos. Sa mismong bibig mo nang gagaling ngayon, ang mga ebidensya laban sa'yo. Di ba? Kaya wala siyang dapat ibang sisihin dito, kundi sarili niya eh. Di ba? Bilang isang tao, scapegoat niya kasi yung sinabi niya kanina, or sinabi niya noon, na hindi naman ako nung tumanggap ako ng pera, hindi pa ako niyan kandidato. Kongresista pa ako niyan. Nadulas ang tanga eh. Oh. Di, sa pool, hulog sa kumunoy, sabi ni Ping Lacson, kaya siya buwisit na buwisit kay Ping Lacson, sa mental dalin. Ginagamit mo pa ang Panginoon, yung mga magnanakaw, si Bangag, di mo tirahin. Aray ko. Sabi ni Cirilio Hausian, Cirilio, may nakita ka na ba? Meron ka na bang ebidensya? Madaling magbintang, pero nasa ng ebidensya? Kay Marcoleta may ebidensya eh. Nanggaling mismo sa bunganga niya na siya po ay tumanggap ng pera. Inamin naman yan ni Espiritu, inamin din yan ni Mike Defensor. A total of 75 million ang tinanggap. Oh. Alam nyo, mga kababayan, bangag kayo ng bangag kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Pero yung mga umamin, ayaw nyo pong paniwalaan. Umamin na eh. Tapos ako, ang bagay sa bilibid, dapat si Marcoleta yon, dapat isama ka na nga, buwisit ka eh. 'Di ba? Umagang umaga, ganyan ang utak ninyo. Utak ano eh. Ano ba yung klaseng utak mayroon kayo? 'Di ba? Tumatakbo pa ba yan? Total wala namang silbi yan. Untog mo kaya yung sarili mo sa pader. Dapat lang nakasuhan yan. Pero yung mga politiko tumatanggap ng pera. Oh, bawal yun. Hindi mo ba alam yun, Cirilo Hausian? Sa bagay, mukha kang Hausyaw. Aray ko. O baka mukha kang Chow-Chow. Pero yung Chow-Chow maganda eh. Kasi yung aso ko Chow-Chow eh. Di ba ikaw, mukha kang Hausyaw. Oh. Bangag kayo ng bangag. Bakit di ko raw tirahin si Bongbong? Bakit ko titirahin yung tao? May ebidensya ba kayo? Ano yung ebidensya na sinasabi ninyo na nagatid yung 18 kargador? Anak ng tina pa naman o paulit-ulit. Manood ka palagi dito para matuto ka, Cirilo Hausyaw. Di ba? Yung picture na yun,
May katibayan ba doon? 2022 pa yun eh. 2022, election period. Meron ba, mga kababayan, meron bang say? Or meron ba sabihin natin na si Pangulong Bongbong Marcos, tumatakbo pa lang? Siya mag-uutos? May power ba siya doon sa mga tao ni Saldico para maghatid ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos? 2022 election. May. Hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Naupo po siya sa Malacanang. July pa. Anong klaseng katangahan niyan? Tapos ang ebidensya, mga kababayan, yung picture lang nila. At picture ni Sandro Marcos, na doon na lang nagkamali-mali na ng sinasabi. Dumating daw ng gabi. Hindi ko malaman kung ano ba yun? Either lawa or dagat. Gabi kasi kami dumating, madilim na. Nung pinakita yung picture, kala ko ba gabi? Ay, hindi, hapon pala. Kung hapon, hindi mo pa rin nakita? Hindi mo pa rin alam kung dagat or lake yan? Aray ko. Katarantaduhan. Di ba? Magsama kayo ni Marcoleta sa hawla. No? Baka magpapansit pa ako kapag nakulong si Marcoleta. Tatawanan kita. Hawsyaw. Alam nyo yung kabubuhan ninyo, huwag nyo nang ikalat. Kasi pag dumami pa yan, kawawa ang Pilipinas. Kung ganyan na mga utak meron kayo, iumpog nyo yung ulo nyo sa pader. Para naman kahit papano, no? Baka mamaya maalog, ay sabihin ninyo, ay oo nga no, tama yung sinasabi ni Go Philippines. May mata ba kayo? Bigay nyo na lang kaya yung mata nyo sa akin. Aray ko. Naturingang dalawa yung paningin ninyo. Hindi nyo nakikita yung tama. Alam nyo, ang batas ay batas. Ang mali ay mali. Diba? Huwag niyang ibintang sa iba yung kasalanan niya. Siya mismo ang umamin eh. Huwag kang iiyak-iyaking ka, tama. May iyak ba ako? Aray ko. Cirilo Hawsyaw. Ikaw ang iiyakin. Diba? Yan lang ang alam ninyo. Sa totoo lang, mga DDS na bobo. Iyakin, bangag, tanga. Ganyan lang ang kaya nyong sabihin. Kaya nyo bang makipag-argumento? Sige nga, sagutin mo yung sinasabi ko. Sapat na ba sa'yo yung nakita, yung picture lang ni PBBM at nung Marindaw di umano na sila ay nagpunta dun sa Ilocos? Yung Ilocos pa, hindi niya pa mapunto. Aray ko. Wala. Sa totoo lang, ang bahay ni Pangulong Bongbong Marcos kung nasaan, wala sa Paway. Nandun sa Lawag. Diba? Gusto mo, bigyan pa kita ng pera, padalan kita dun. O pagsweldo ko. Para malaman mo kung nasaan ang bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa Paway. Ang nasa Paway, alam nyo kung ano? Bahay mga kababayan. Bahay nino. Bahay ni ni Mans. Aray ko. Ma'am Brenda Bardon, thank you so much sa pag-share ng blessing. Kita mo? May blessing pa ako ngayon. Diba? Argo, shout out. Kala ko ikaw yung kaaway ni Top 1 doon eh. Argo Bingot pala. Ay bingot yun eh. Hindi naman ikaw yun, di ba? Ngayon lang talaga nagkaroon ng gobyerno na talagang pinapanagot ang mga korap. Correct. Biruin nyo mga ka-GP Natics. Si Congressman Andaya na lang eh. Yun ang katunayan na meron ng corruption dati. Even Duterte himself, mga kababayan, admit na meron ng flood control corruption. DPWH ang pinakamalaking corruption na nangyayari. 'Di ba? Ang agency na maraming nangyayaring corruption. Pero may nagawa ba sila? Kahit nga yung PACC netong si Greco Belica, walang nangyari eh. Aray ko. Anong sabi ni Belica? Wala kami kasing jurisdiction doon sa mga elected official. Doon lang kami sa mga appointed. Puta.
Aray ko. Kakaya, nakikipag-argue na walang sustain. Correct, walang sustansya. Anak ng tinapa, sasabihin lang bangag. Sasabihin lang sa'yo, iyakin. Kawawa naman kayo. Baka, pag napunta pa kayo kay Alfred, baka lalo kayong umiyak. 'Di ba? Ay, nako. Hindi, ang gusto ko lang naman sabihin dito, huwag kayong magpakaaso, huwag kayong magpakatanga, huwag kayong magpakabaliw sa mga politiko na to. Kasalanan nila yun eh. Tumanggap ng pera, politiko, mali yun, batas ay batas. Dapat, alisin nyo na yung batas na yan kung kayo ay tatanggap. Diba? O, ito naman, mga kababayan. Isa pa to. O, attorney, talikod. Si Atty. Talikod po nagmakaawa na i-dismiss ang kaso ng 18 kargador. Ano ang kanyang rason, mga kababayan? Ang lalayo naman daw kasi ng panagpailan ng kaso laban dun sa kanyang mga tao. Aray ko. Eto, mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi rito. Ay, hindi pa pala tapos yung kay Senador Dandy Marcoleta. Sorry. Mga ka-GP Natics, nadala ako. Ito kasi, pero sabi ni Rodandi Marcoleta, handa daw siyang sumama kung aarestuhin siya. Nakahanda daw si Senator Rodante Marcoleta na sumama sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng warrant of arrest sa inimbentong kaso laban sa kanya. Naniniwala si Marcoleta na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya sa katotohanan sa flood control scandal. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Si Raulo rin tong net 25 na to, gawa-gawang kaso, no? Aray ko. Gawagawang kaso, ganyan katindi. Ngayon, ang pami-make news, dapat yung mga ganyan, inaalis na eh. Diba? Para wala nang nanonood. Para hindi na makapagpakalat ng virus. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Nako po, naman Marcoleta, bago ka magsabi ng ganyan, ng kataksilan, pagnanakaw, tingnan mo muna yung sarili mo. Meron ka bang ginawang mali? Tama ba yung tumanggap ka ng pera? Habang ikaw ay nakaupo sa gobyerno, abogado ka, you know better, di ba? Sana alam mo, hindi yung mind conditioning na ginagawa mo dahil ito ay para mawala na, malimutan na ng tao ang pinakamalaking korupsyon. Mga kababayan, alam nyo, kung ang Pangulo natin ay walang plano, no? Kung walang plano, nahabulin ang mga tawag dito, kung nahabulin ang korupsyon or mga korap na mga tao, di ba? Sa kanyang administrasyon, edi sana hindi niya na pinangalanan. Sana hindi niya na binanggit ito sa SONA. Sana doon pa lang, mga kababayan, ay dinedma niya na. Di ba? Pero the fact na ang Pangulo natin ay nagsalita, the fact na ang Pangulo natin, kasi sabi ni Mike Defensor, mga kababayan, sa kanya pong pahayag, no? Meron kasing pahayag ito si Mike Defensor na wala daw pong nakakasuhan. Wala daw po, mga kababayan,
na nakukulong. 'Di ba? Oh. Yun ba ay totoo? Mga ka-GP Natics, wala daw nakukulong na ibang tao, puro daw kalaban sa politika. Tingnan niya natin. Supposedly involved, wala ka nakikitang. So, itong mga naman may kaso o yung sinasabi lang supposedly involved, wala ka nakikitang development, wala ka nakikitang nakakasuhan, o wala ka nakikitang nakafile na kaso. Oh, wala daw, sabi ni Mike Defensor. Oh. 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 Ah, 'di ba, mga kababayan? Wala daw. Sa dami ng napakulong, kita mo kasama si Bunuan. Oh. Kasama si Jinggoy. Kasama itong si Bong Revilla, Curly Diskaya, etong si Sara Diskaya. Wala daw nakakasuhan. Nakakulong na nga eh. 'Di ba? Henry Alcantara. Oh, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at marami pang iba. Wala daw nakakasuhan. Grabe ang sinungaling talaga nitong si Mike Defensor. Aray ko. Grabe ang ginagawa nilang mind conditioning. No, gusto nilang paniwalain ng tao. Mga kababayan, sa dami niyan, di mo pa rin nakikita, Mike? Anong klaseng tao ka? Aray ko. No? Anyway, inabol ko lang yan, mga kababayan. At syempre,